Ayun. Live na pala ako. Naglalakad kasi ako. Inaantay ko yung live ni Lost in the Dark Knight. Wait lang, ayusin ko lang mic ko. Paano ba to? Hello, mic test. Samahan niyo ako maglakad 1 kilometer lang. Refresh ako ng refresh dun sa video ni Lost in the Dark Knight or Logix and Elios. Wala pa 7:30 daw But ganon, late na naman. Ayan. Hello kay Boss DK. Mapapa-induct na naman ang mga viewers mo dun sa ten. Ayan, ipaparody ko na naman yan. Ay, naka. So, wala lang. Magbabike ako today. 3 hours ako magbabike. Dito, nakarating na ako sa Amsterdam. Dito na ako titira, guys. Sa may Jordan neighborhood. Pero matagal na proseso pa yan. Lobby ng G's. Bilisan nyo naman mag-live. Wala akong mapakinggan Pinapakinggan ko tuloy yung mga previous chapters nyo, diba? Next chapter kayo. I'm listening to the previous chapters. Ang topic niya KNC. Actually, na-topic namin yan before, no? Pero nauwi sa mga kalokohan sa loob ng KNC room. At ano bang, basta hindi napunta sa, so okay din yung ginagawa nila with Lost and DK na kung anong gagawin pag exit. Napag-usapan namin to nila Ate Pech, ni Belona kahapon, and pwede na rin siyang buong episode na ang take namin dyan ay hindi mo siya pwedeng diktahan kung saan siya pupunta. Na mga anak, tigil na tayo sa pagiging KNC, tayo po ay maging normal na tao na, alis na tayo sa kulto. Hindi po ganon ang conclusion namin kagabi. Dapat po ay kung may friend siya sa loob, kasi nakakatrauma nga naman na dahil mong friends sa KNC room, biglang none, wala na siyang friend. So hindi rin po maganda. So tingnan natin kung saan pupunta ang talakayang Bird Lost and the DK or Elios and Logix. Excited na po ako. Hello, sis Belona, nag-comment. Start na ba sila? Parang wala pa kanina pa nila ako pinaghihintay. Baka nag-ayos din si DK kasi siya lang daw ang ad pro. Siya na ang host, siya ng lahat. Opo, in a good way siguro. I don't think okay sa kanya yung maraming staff na may taga, sa bagay dati ako rin ang nagpa-flash screen, nagpe-play, nagche-check ng audio, nagmo-mute, etc. Madali lang yon, boss. Kayang-kaya mo yan. Ganun talaga, ikaw host ikaw may control sa lahat. Ayun, unless ikaw ay magiging kulto, like ang dating daan program, magkakaroon ka ng ad pro. Yun ang titirahin namin. We are against. Ayun nga pala, nag-search ako hindi pala search, naglathala ako ng mga vision namin, no? Ang vision namin is to have a world na maalis sa delusion. Pero ang tanong dyan, what is a delusion? So parang mahirap, no? So we can say na kanya-kanyang delusion na lang.
At safest siguro is agnosticism, na you're not sure kung ano ba talaga purpose ng buhay, bakit may ganyan, anong ginawa ng mga tao talaga, dahil history cannot be exactly correct dahil nagsulat yan ay victors. So it's better to say na I don't know, I'm not sure. Ito yung general knowledge. Yung truth talaga is we don't know, subjective and relative sa kinalakihan, culture, sa race, sa country, etc. So ayan, inabangan ko lang si Boss DK kung anong sasabihin niya. Ang lahat ng sinasabi nila ay kung critical thinker ka, hindi mo lahat i-accept. Just the same with us, ganun din po, mga kuro-kuro lang. Kaya po kami may disclaimer. Ang maganda, Boss DK, magpapasok ka ng kalaban, or alam mo yan, hindi naman masira program mo, it's part of the program. Diversity, papasok ka ng Totoy Bibo, ng Badong, ng Kuya Del, ng atheist, and tignan natin what will happen. Baka exciting yun. Ayan, 700 meters pa. Ito po ang timer ko pag nakarating na ako sa akin pupuntahan. So tuloy lang, boss, kung ikaw ay makikinig sa aking live na to, na data lang ang gamit ko, makimalang data dito, hindi ko maubos. Galing po kami sa Germany kahapon, now dito po sa Amsterdam. Favorite ko talaga dito Amsterdam. Ang mura ng taxi, ng Uber. Kung sa Paris, kano ba? 21 euros. Pagdating mo ng Switzerland, walang Uber doon, lakad doon. Pagdating ng Sampayosang, mahal ko, I guess. Kasi may mahal nasa 49 euros. Magkano yun? One way. Sa Italy. Ayan. Dito naman bike, kaya hindi ko pa lalampasin na ako yung magbabike dito for the next 3 hours. Mag-viewing na lang ako ng live ni Boss DK. Pero as I was saying, no, si Boss sana alam naman niya yan aware naman si Boss kung ano ang kulto, ano ang hindi maganda, and just take it with a grain of salt yung mga advices nila, no? Just like with everything else, validation maganda, pero yung i-advise niya, ganito gawin nyo sa KNC nyo. Kung di ka na naniniwala, paalisin nyo na. Wag na maganda. You should be open to other ideas as well, and then let the viewers decide. Hello, Brad Edwin. Guys, ganda ng place. Ako. Kaya yung anak ko ni Mo Twister, pinangalanan niya Amsterdam. Kasi po, sobrang ganda dito, chill. Ang Uber dito, yung compared sa ibang lugar, sabi ko, ang kanin 29, 49. Dito po 13 lang euros. Kaya lang pag convert mo rin sa peso, mahal din po. Mura talaga ang mamuhay sa Pilipinas. Pagkain pa lang, yung isang araw kinain namin, isang ano lang yun, lunch, 3 kami. Napasarap ng kain, alos umabot ng 10,000 pesos. Pambihira, napasarap kasi ang sarap po talaga ng food dito. Ang lalaki ng serving. Ayun, hindi namin naubos, take out. May pagkain kami. Ay, ang cute ng bata. The next day, ayun, may mga Pinoy dito na mostly mga yaya. Tingnan niyo mga ano dito. Stop. Ayun, parang pinayata si ate. Nagkatingin na kami. At mura dito compared. Pero Philippines pa rin ang pinakamura.
Sa Thailand, parang ganun din. Parang Philippines. At masarap din ang food doon. Kung pupunta ka doon ay puro kain sa tabi-tabi ang gagawin mo. Dito naman pagkain ay puro tinapay, sandwiches, croissant, croissant. And ang tatangkad mo ng mga tao dito, parang average nila dito ay 5'10" to 6'3", mga ganun. Tallest in the world yata ito Netherlands. Pero mukhang masarap mabuhay dito, guys. Ayun, hello kay Adin. Salamat po sa libreng tour. Oo, kung saan kita dinadala. Nag-message siya sa akin. Sabi niya, nasa Germany ka naman. Salamat sa tour. Hello kay Deta Pakchi. Live na kami dito sa next chapter, A Journey Beyond MCK. Okay. Sige, may kinig din ako. Pero tapusin ko lang, 500 meters na lang ang aking nilakad. Pero kung gusto niyo lumipat doon, go ahead. Make your day. Pwede namang, pareho naman, both namang pwedeng i-replay. At yung kanila naman ay first hour ay puro batian. Ayan, lagi nila tayong binabati. Salamat sa G's. At ang Broccoli TV po ay babalik. Mag-extend sana ako 1 more week dahil yung school ng anak ko ay na-extend ng 1 week. Sabi ko, paano yung flight natin pa uwi? Ipalugin na natin. Kesa naman mamiss natin yung mga pagkataon, flight ulit, visa, sayang pera. Tapos sinignan ko kung pwede mag-change ng flight. Pwede. For just around $300 pwede mo i-change ng date. So sabi ko, let's do it. Let's extend for 1 more week. Kaya lang meron pala siyang bisitang darating. Mga kamag-anak niya ay luluwas from province to Metro Manila para i-meet kami. So sabi na, hindi tayo. Yaman na. May next time pa naman. Ang next namin pupuntahan, lobby ng Juice, ay Iceland, yung mga Nordic countries, and then USA. But I heard the best pa rin talaga Europe. So Nordic muna, and then puntahan natin si Ansat. Canada. Meron na akong titiran doon kung available. Yun. Hindi ako mahilig magtitira sa kung saan. I would rather kasi may kamag-anak din ako dito, Switzerland. Hindi naman ako nakituloy sa kanila. Nahiya ako. Ayoko sila abalahin. So I would just rent a place. Ang ginagawa kasi namin, mga 3 nights. Tapos pag maganda yung lugar, 5 nights. And then lipat. So halos na tour namin hanggang Rome. Medyo dulo yun yung Rome. Papunta na kila Badong yun. Nag 5 nights kami doon. Tapos akyat ulit. Tapos ang ending ko dito, Amsterdam ulit. Germany, magkatabi lang yan. Tapos uwi na kami kasi nga mayroon kami return ticket sa Amsterdam. Although mamayang gabi, ay bukas ng gabi, punta kami sa Anne Frank's house. Ayun, may ticket na kami. Napakahirap magpabook doon sa Anne Frank's house. Mga 1 month to 2 months ang reservation ng ticket. Ayun, so ayan, 300 meters na lang makarating ako sa aking destination. Gusto nyo bang pumunta sa Red Light District? Silipin natin yung mga chicks. Hindi, joke lang. Ang mga chicks po doon ay nasa salamin. Bawal silang videohan. Nasa gilid lang po ng kalsada, naka 2-piece. Pipili ka. Libreng sakit. Ayun. Hindi, I don't know. Legal po kasi yan dito, saka weed. Pero enjoy ko dito yung climate. Mas malamig dito kesa sa, actually
hindi ganun kalamig sa Switzerland. Nag-t-shirt nga lang ako eh. Kahit sa snow eh, naka-t-shirt lang ako. Nag-jacket lang ako for the picture. Pero kahit tanggalin mo yung jacket mo, hindi po malamig. Ewan ko, baka mataba lang ako. Hello, Mr. Moon, Sylvester Jr., kapading. Mukhang tiyanak na nakulam. Nako, yung si Badong, hindi po yan educated enough. Nakulto kasi siya ng matagal, so iniintindi na lang po natin. Pero kailangan pong sawayin yung ganong ugali. Napakapangit. Kung paano sinasabihan tayo, ansat, ang papangit natin, hindi kayo naliligo, mabantot, mukhang palaka, mukhang magnanakaw ng pabo. Tinry pa niya ikambyo yun eh. Sabi niya okay lang. Ako rin naman sinasabihan, mukhang magnanakaw ng bibe. That's bullshit, Badong. Tingin mo nga sa itsura mo ay Diyos eh. Napaka-perfect. Tapos sasabihin mo, ikaw rin tinatawag mo sarili mo, magnanakaw ng bibe. BS yan. Sabi mo nga, kahit isang linggo ka hindi maligo, ay gwapo ka pa rin. Alam mo, that's nakakadiring ugali. Yung bang self-proclaimed na pogi, may dimple. Sabi nga namin, hindi natural yung dimple eh. That's abnormality. Baka nga tama si Brad Lost. You are abnormal. Hindi yan, hindi siya panghahamak, no? Yung pagiging abnormal. May mga tao talagang abnormal. Ibig sabihin, hindi siya normal. And unawain na lang po natin. Wala naman tayong magagawa. We cannot control him. At yung bibig niya, kahit yung Diyos niya, hindi naman makontrol yung bibig niya. Hindi ko alam kung sinong Diyos yun. Baka si YH ang Diyos niya. Hindi nangingilam yun, si YH. O kung sino mang Diyos niya, ay walang magawa sa kanyang ugali. So bahala ka dyan, Badong. Antay mo na lang yung kung sino man ang papatol sa'yo. Hello, Bernie Rogando. Pang-personal ang banat ni Badong. Opo eh. Wala. Kakaya. Kung yan lang ang sa Diyos, hindi na lang ako sa Diyos. Kung yan lang Exeter, hindi na lang ako Exeter. Never ko po yan naging gusto. Natuwa lang ako sa mga ad hominem niya nung una, until lahat po ay dinamay na niya. Na supposedly unity ang pinopromote, but then tinira niya rin po lahat. So destructive po ito. Mahirap maging kaibigan yan pag kayo ay nagkonting away lang, eh sisirain ka na po niya. Personal. Kakayang ugali. Naknatiting. Ayan, 80 meters na po. Mag-end live na ako at lipat po tayo kay Boss DK. So last message ko lang kay Badongski, magbago ka na. Magbago ka na. Puro ka ganyan eh. Paglinis ka muna ng mga kwarto dyan, ha? Sana nga nakapunta ako dyan eh, para linisin mo yung kwarto namin. Anyway, joke lang po yan. Sige po, andito na ako sa aking destination. See you again next live. Hindi pa tayo kala Boss DK.